Ako si Lane Kayla Tabla. And gusto ko lang magpasalamat kay Father Darwin sa pag-invite sa amin dito. And of course, my parents, pinayagan niya kami pumunta dito. At ngayon mga kapatid, ating pakinggan dahil kahapon nag-exercise tayo. Siya yung ini-exercise natin. Akala natin hindi na siya mag-react. Pero grabe yung reaction niya. Dahil mayroon siya pang makikita mga kapatid, open yung psychic ability niya. At during exorcism kahapon, ang sabi ng demonyo, ang sama ng tingin niya sa akin. No? Dahil inaangkin na siya ng demonyo. Pero nawala ka ba kahapon during prayer? Nawala talaga ako. So, Hindi ko na grabe. alam Anong nangyari? Sabi nila ay sinutuntok daw niya ako. Sabi sa nakasaksi dahil focus lang ako sa prayer sa solemn exorcism. At sabi sa mga kasamahan niya na naghawak sa kanya, sinuntok mo si Father, no? Dahil nakafocus ako sa exorcism prayer, no? Hindi ko na bantayan, no? Kabantay. Hindi ko na malayan, no? Hirapan tuloy tayo sa kalisod nito, no? So ngayon mga kapatid, pakinggan natin yung storya. Bakit, kailan nagsimula yung spiritual harassment niya? Dahil palagi siyang may sakit, pabalik-balik sa hospital, hindi makatayo. So ngayon, pakinggan natin si Lane Kayla Tabla. Magandang umaga sa lahat. Gusto ko lang i-share yung na-experience ko. Because I was naharas ako ng demonyo. Last year, August, meron akong pasa dito sa mukha ko. Parang pasa ng bugbog. Tapos dito sa katawan ko may mga dots na itim. Tapos my parents nag-decide sila na pumunta ng albularyo. Kasi hindi pa namin alam na bawal pala. Pero unang pinuntahan niyo mga albularyo? Albularyo Hindi talaga. doktor? Hindi doktor. Unang pinuntahan namin albularyo. Dinala ako sa Bukidnon, sa Danao, Cebu. Bukidnon? Bukidnon? Anong yung lugar? Sa Cebu pa rin? Danao. Akala ko Bukidnon sa Mindanao. Di patuloy. Tapos may... Dinala ka na doon? Dinala na ako sa albularyo. Tapos may binasbas siya sa akin na... Ewan ko, dahon yun eh. Dahon na ginamit? Dahon na ginamit. Tapos may ritual ata yun. Tapos pag uwi namin, nawala yung pasa, nawala yung mga dots sa katawan ko. Tapos akala namin okay na. January 2024, bumalik. Sa mga pasa? Bumalik yung mga dots. Wala nang pasa, pero may mga dots. Pero pumupunta ka pumupunta pa rin kay... So paglapit niyo sa albularyo, gumaling ka. So you receive temporary healing. Patuloy. Tapos, nag-decide ulit yung parents ko, dadalhin ako sa albularyo. Tapos, yung husband ng cousin ko, sabi niya, wag daw po ako dalhin. Dahil hindi daw yun pwede. Kasi nanonood siya sa iyo, Father eh. Lagi na siyang sumusubaybay sa programa natin. Tapos, nakinig din naman kami. Hindi ako dinala. And yung wife ng uncle ko, binigyan niya kami ng mga sacramentals. Binigyan niya kami ng holy oil. So, yung wife ng uncle mo. Binigyan niya kami ng holy salt. Nag-sprinkle yung mama ko sa room namin. 3 days yun. Pabalik-balik yung mga dots sa katawan ko. 3 days? Wednesday ng gabi, nag-sprinkle yung mama ko sa room namin ng holy salt. Tapos, akala namin hindi na babalik. Natulog na kami. Tapos, ginising ako ng ate ko para i-check yung katawan ko if babalik pa ba yung mga dots. Tapos, chinek niya. Meron ulit. Pagkita niya sa mukha ko, may mga inverted cross na tumatak dito. Inverted cross? Inverted cross. Nakita ko yun eh. Pinakita mo sa atin. And then, grabe, ang daming inverted cross. So, matapos yung paggamit nyo sa holy salt, sacramentals,
Yung holy and exorcised salt. May oil ba kayo? May Holy oil. and exorcised oil. At may tubig din kayo? Holy kumpleto. And then, gabi yun 11 p.m. Nag-decide yung parents ko na nadalhin ako sa mga simbahan para i-bless ako. 11 p.m. Dahil natatakot sila sa inverted Natatakot cross. sila. Kasi Matapos ito, paggamit ninyo sa mga religious sacramentals. sacramentals. Parang na-trigger ata yun nagalit. Galit siya. So, may mga inverted cross na dinala ako sa mga May picture ka simbahan. ba doon? Ipakita natin. Ipakita natin, mapakita natin sa video dahil Kili. Yung, i-check muna ni Kili, no? Ipakita niya dyan sa video natin. Sa monitor natin yung mga basa niya at may inverted cross. Just imagine after using, ilang beses kayo pumunta sa albularyo? Nung una August isa lang. Kaisa lang. Pero, matagal na po Yun, talaga kaming pakita natin. Makita ba ninyo? Hindi malinaw, no? Yan ang mga inverted cross. Lapit mo na yan. Yan ang mga inverted cross. Nasa kanyang kamay, nasa kanyang mukha. Pero hindi masyadong malinaw, no? Yan mga inverted cross. Bigla lang lumitaw. So, sa buong katawan mo yan. Pati sa mga paa mo. Nandyan din mga inverted cross. Tapos dito sa mata ko may mga line, parang luha. Tatlo. Pero anong ginawa niyo yan? Anong ginawa ninyo after that? Pinahiran namin ng holy oil. Yung mga inverted cross. Mga pula yun mga pula, di ba? Pinahiran Kulay namin. pula. Nawala. Yung mga inverted cross, kulay pula. And then, after napahidan niyo yung mga inverted cross sa buong katawan mo, ano nangyari sa Nawala. bata? Nawala yun. Nawala. By the way, yung inverted cross, kung i-search ninyo, maliban sa cross ni San Pedro, it is a satanic cross. Kapag si Kristo ang nasa cross, i-invert yung cross ni Kristo, it is a satanic cross. No? So, meron ding Saint Peter cross dahil ini-invert si Pedro sa pagpako sa cross. So it is a satanic sign, mga kapatid, di ba? And then, buong katawan niya, pati mukha niya, ay may inverted cross. At nung pinahiran ninyo na mga, ano yung pinahid niyo? Holy oil lang. So pinahidan ninyo. Right after, sa pagpahid? Nawala talaga. Right after, instant, nawala. So grabe, no? So yung holy and exercise so lahat ng mga inverted cross sa katawan mo, kapag mapahiran, agad mawala. Parang eraser. So grabe yung mga ito po, mga kapatid, kapag mapakinggan nyo itong salaysay ni Indaylin, very inspiring sa mga pari na mag-bless talaga ng mga sacramentals dahil marami tayong matulungan katulad sa nangyari ni Daylin ng mga nakalipas na mga araw. So, patuloy. And then, ano nangyari? Tapos noon, wala kaming nakita na priest. Kasi gabi yun walang available sa... Pumunta ka sa parokya? Pumunta kami sa Santo Niño de Cebu. Wala din kasi gabi na kasi. 11 PM na natutulog na. So, dinala ako sa bahay ng auntie ko dun sa Danao. Di mo na ako pinatuloy sa amin. Kasi pag nandun ako sa amin, Father, parang mabigat yung katawan ko. Pag nag-stay ako sa amin, mabigat yung katawan ko. So, ito yung video. May video pala sila. Pwede pakita. Ito pala yung video niya. Yung mga... nilagyan nyo ng oil. So, yan ang video. Wala talaga, Tingnan nyo. Paglagay ng holy oil, mawala. No? Kita nyo, ma-erase. Yan po ang actual na video ni Lynn. Sino yung nagpahid? Mama ko. Tingnan nyo mga kapatid, mawala yung itim. Pakita natin. So, yan po mga kapatid. Ang kapangyarihan ng religious sacramental. So, wala Nawala talaga. Kita ninyo.
Yung nanay niya, nagpahid, oh. Oo, nawala. Grabe yung mga holy and exercise. Oh, Parang pinaglaruan lang ako. pinaglaruan siya. Oh. Oh, kita ninyo. Parang eraser lang, no? So, kailan ito nangyari na yun? January. January. January lang. So, hindi ba masakit? Wala bang... Hindi talaga siya masakit. Bigla lang lilitaw. Pero Lilitaw siya. pagpunta mo sa... Di ba, pumupunta kayo sa doktor? And then- Normal yung mga findings. Ipakita mo yan. Ito. Mabuti may documentary sila, oh. Yan din. Ang dami. Yan na yung gabi na may inverted cross na yun sa mga... Kita ninyo? Mukha niya. Yan, inverted cross yan, oh. Kita ninyo? Grabe, oh. Kita ninyo? Tinakita natin. Yan lahat. Kapag mapunasan ng holy and exercise oil, mawala. Mawala lahat. So, parang eraser ng kapatid, no? So, ito po ay, yan ko lang ito nakita. Hindi ko alam dala pala nila yung mga, meron silang documentary. So, grabe, no? Very inspiring. Na-inspire nga ako ngayon lang ko ito nakita. At, yan mga kapatid. Yan din, mga pasa. Yan So, na yung yan August ang 1, una. yung una. Yung una, grabe yung mga pasa niya. Pero hindi ka naman sinuntok ng nanay mo. Hindi din kayo nagsuntukan ng ate mo. So, normal pumupunta sila sa doktor. Walang makita na sakit. Wala talaga. So, yan po mga kapatid. Ang isa pa, makapangyarihan talaga yung mga sacramentals natin. So, sa mga paring nakikinig ngayon, I hope they are inspired to bless more the sacramentals of the church. Hindi po ito anting-anting. No? As long as maturuan natin ang mga kapatid natin sa wastong paggamit nito. Yan din. Ang dami. So, pabalik-balik, no? Pabalik-balik mga kapatid. At yung eraser niya ay holy and exercise oil po. So, yan po. Very inspiring, no? Hindi ko akalain na madala nila ito. Yan pa din. No? So, grabe. Ito din. No? Yan. Ang dami. So, nabahala na yung buong pamilya. Kaya nga, dinadala siya sa mga pari. Alas 11 ng gabi. Pero, alas 11 ng gabi, natutulog na yung mga pari. Gusto na araw, hindi kayo bumalik Hindi sa kami pari. bumalik sa pari. After that, After that, pumunta ako sa bahay ng auntie ko. Doon muna ako pinatulog. dahil iharas ka kapag nandun ka sa bahay. Mabigat yung katawan ko. Tapos, nalaman ng uncle ko na nasa Badjan, Cebu. Di na lang ako mag-name drop. Tumawag siya sa mama ko. Hindi pa kasi niya alam yung mga sacramentals, Father. So, advice niya sa amin, dalhin ako sa albularyo. Pero matapos na kayo gumamit ng sacramentals. Matapos na ako So, pangalawang bisis na to. Pero hindi pa kayo nakatikais all about the sacramental. Sige, patuloy. Tapos, umiyak na yung mama ko kasi hindi na niya alam yung gagawin niya. So, nakinig na lang siya. Tapos, dinala ulit ako sa albularyo. Pangalawang beses ito. Pangalawang beses na. Doon ako gumaling. Gumaling ako. Gumaling ka sa albularyo. Tapos, pagkatapos namin sa albularyo, dinala na naman ako sa Gethsemane Church. Doon kasi may mga mag-healing, Father. May nag-advise sa amin na ipahiling ako. Pero albularyo pa rin yun. Parang ganun. Kasi alam niya yung mga, nahuhula niya yung mga sa bahay namin. May psychic ability siya. Malalaman niya. Kahit hindi pa siya nakapunta. And then? And then, ang sabi nung nag-healing sa akin, yung inverted cross daw ko is parang yung mag-suicide sa akin. Magpatibakal ka. Sabi niya, kukunin ka na nila. may binigay siya sa amin para daw protection sa akin. Nagbibigay siya sa'yo. Parang amulet. Ganon. Tapos, dinikit namin sa dingding sa labas ng bahay namin. Doon. Tapos, may dinala kaming praise si Monsignor Quintanar. Si Monsignor. Kasama ko.
chief exorcist sa sa Archdiocese sa Cebu. I-greet natin si Monsignor Quintanar na grabe yung kanyang zeal sa pagtulong sa mga ganito na mga harassment o mga insidente. Tuloy. Tapos, kinontak namin si Monsignor. Pumunta siya sa aming bahay. Wow! Pumunta siya sa amin na deliveran siya. Tapos, nag-confession kami. Kayo lahat, buong pamilya. Oo, nag-talk kami about sa problem. Tapos, after nun, okay na ako. Gumaling ako. Tapos, akala namin, okay na po talaga. February po yun. Yun na yung nag-start na, hindi na ako makalakad. Dito. Parang low potassium ka. Parang low potassium. Na-admit nga po ako eh. Parang almost 1 week ako sa hospital. Kasi akala nila low potassium lang. And then, anong diagnose ng doktor? Hindi nila alam yung findings. Parang paiba-iba yung findings. Normal. Paiba-iba yung findings. Paiba-iba yung findings sa akin. Low potassium. Ano pa yung iba? Kawawa ako nun eh kasi may mga pinunta ako nasa Mandawi po kasi ako nasa Cebu. Tapos transfer ako sa Chongwa, Main, sa Fuentes, sa Cebu. Doon may ginawa sila sa akin parang makita yung talaga yung sakit kalagayan ng mga paa mo. Tapos normal lang. Normal. The findings. Yan po ay oppression. And then, sa pagpunta, dahil pumupunta si Monsignor Quintanar sa inyo, ano ba nangyari sa'yo? Nag-react ka? Hindi ako nag-react. Hindi ka nag-react? Hindi ako And then, ano yan? Diyan yung na-admit siya. So, ito po, yung may documentation po itong mga batang ito. So, ito yung pag-confine niya sa hospital. And then, after sa exorcism ni Monsignor sa bahay at sa'yo, gumaling ka. Gumaling ako. Gumaan yung pakiramdam. So, gumaan yung pakiramdam mo, nawala yung sakit, nakalakad ka. After na nung parang weeks ata father na pumunta si Monsignor sa amin. Tapos, after a weeks, yun na yung hindi na ako makalakad. After a week, hindi ka na makalakad. Hindi na ako makalakad. And then 3 after days, that, after that, dinala ako sa hospital. Tapos naka-decide. After sa pagpunta ni Monsignor doon. Naka-decide yung doctor na i-admit ako para monitor kung ano po talaga yung sakit ko doon. Tapos yung mga findings, normal lang. Walang nakita yung findings. Paiba-iba yung findings sa akin. Tapos, nakalabas ako dahil fighter ako eh. Ni-fight ko, yes. Tapos, nakalabas ako sa hospital. After that, pumunta kami sa Simala. And then? Tapos, may sinabi yung team ni Kuya Clyde na hindi pa yun approved sa simbahan ng Simala. Tapos binili kami ng mga sacramentals. Tapos bumili kami ng crucifix na cross. Tapos sinabihan nila kasi dun lang namin nalaman hindi pa pala approve yung simala sa simbahan. And then after that, na okay na ako. Hindi na bumalik yung mga dots ko. Nakakalakad na ako. Hindi na bumalik? Hindi na bumalik. Naging okay ako for 1 month ata yun. Pero hinaharas ka pa rin, di ba? Hinaharas pa rin ako kasi sumasayaw po kasi ako. Tapos pag sumasayaw ako, Father, nilalagnat ako. Akala namin normal lang kasi nga pagod ako, ganun. Kasi sa practice sa sayaw. Hindi pala. May ata yun na bumalik na naman yung dots sa katawan ko. Hindi siya black, kundi red. Red na dot na, pula na yung dots sa aking katawan. So, nag-decide ako na i-chat si Padre kasi
before before noon na naging okay na ako, nag-meet kasi kami ni Father noon. Nag-meet tayo dun sa Pitos ba yan na... Pitos? Ano yun? Simbahan niya sa Pitos? Nabangon? Nabangon ba yan? And then, sa May, bumalik yung mga dots sa katawan ko, red. So, ginamit na namin yung holy oil para tanggalin yung mga dots sa katawan ko. Tapos, uminom ako ng holy oil kasi masakit yung pakiramdam ko, hindi ko alam. Mabigat. So, uminom ako. Mainit. Mainit yung holy oil. Mainit yung holy oil. Sumuka ako sa labas namin. Tapos may manggahan kasi kami doon, Father. Doon nakatira siya eh. Doon siya nakatira. Nagpakita siya sa akin. Nagpakita siya sa'yo. Hindi kayo nagkausap. Hindi na. Ikaw lang makakita sa kanya. Ayoko din kasi makipag-entertain. Lalaki siya? Lalaki siya. Black yung... Black, buong black siya. Itim? Itim siya. Tapos yung mata niya, puro pula. At saka yung bibig niya may mga dugo. Hindi ka natatakot sa kanya? Hindi naman. So, open yung psychic niya. Bakit ba ma-open yung psychic ng tao? Number one, posible infested ang lugar. Pangalawa, hindi posible, yan ang mga abyan ng mga albularyo. So, hindi dapat lapitan ang mga albularyo dahil sasama yan sa inyong pamilya. At doon na mangyari ang operasyon. Palagi nang magkasakit, balik-balik. Pero hindi pa tayo natapos kay Lina dahil nag-react siya kahapon. Pero nung pumunta sila sa teaming Monsignor Quintana, parang wala nang reaksyon. Pero nagtatago lang pala. Akala ko hindi na siya mag-react. Pero nung pumunta sila sa Badian, meron kang nakita, di ba? Kinopya yung mukha mo. 7 PM ng gabi. Uuwi na sana kami papunta sa bahay. Uuwi na kami. Tapos, puro po kasi dark po kasi yung paligid eh. May mga kahoy din. Nakita ko yung mga dolls. Mga dolls, parang yung sa horror movies. Nagpakita sa akin. Open po kasi yung window ng van. Inopen ko kasi may mga... So, sumakay ka sa van, punta ba diyan? Nakita mo yung mga dolls? Na nakikita mo sa horror movies? Dahil lagi itong nanonood ng horror movies. Yun ang pinaka-favorito niya. And then, hindi pa lang niya alam at sa mga laging nanood ng horror movies, it is one of the doorways of the evil spirit. So ngayon, ano nakita mo? May napakita din sa akin na white lady. Tapos, pinaka-worst, Father, is yung mukha ko na talaga. Ugot yung ulo ko na... Nakita mo? Binitbit niya yung... yung ulo mo? Yung ulo ko, binitbit niya. Masaya siya na... Ito ba rin, itong nagpakita sa'yo, ito din ang nagpakita sa'yo dun sa Badian. So napakita mo sa puno ng mangga, ito din nagpakita dun sa Badian. From Consolacion to Badian. So, kita ninyo, lagi lang sumusunod sila. So, sa mga nakikinig ngayon, huwag na kayong pupunta sa albularyo. Bakit? May spirit companions sila eh. Ito mga spirit companions nila ay pupunta sa inyo. Then yung isang demonyo pala, according to my fellow exorcists, ang demonyo, isang demonyo pala, pwede maka-operate or makasanib ng maraming tao. Kahit isa lang demonyo. Para yung juggler, no? Maraming bula. Pero hindi lang siya nakafocus sa isang bula. So, hindi lang yung isang bula ang ginagamit niya. Through singular concept of the evil spirit, he can possess a lot of people in one time. Through his singular concept, the power of his preternatural power, tinatawag niya preternatural, hindi kinukuha yung preternatural power ng demonyo na binigay ng Diyos sa kanya. He can do beyond dahil mataas pa siya sa tao. So yan, no? So, sinusunod pala siya. No? At kahapon, na-witness sa mga kasamahan niya,
nawala na siya sa malay, sinuntok na si Father Darwin. At mabuti na lang ay nanonood tayo ng radyo. Lagi tayong nanonood ng radyo at nakikinig ng television. At nakafocus na ako sa prayer. Pero sabi ng mga kasamahan niya ay sinuntok po daw si Father Darwin. Pero hindi ko na malayan dahil maraming humahawak sa kanya. At nawala siya sarili kahapon. Ito po ay ongoing pa. With the help of Monsignor Quintanan, nandun siya sa Cebu. At with the help of the team sa Archdiocese sa Cebu, hindi po ito madali. So ngayon, sa pagpunta nila dito, gusto ko mapunta din yung nanay at tatay niya para ma-empower natin sila lalo to do deliverance dahil matatakot sila eh. No? Ang team natin ay mag-facilitate lang para hindi sila dependent sa team, kundi dependent sila sa Panginoon. Through the sacrament of baptism, they receive the power of Jesus directly from Jesus. Lalo na yung tatay, yung nanay, magkaisa yung buong pamilya sa paglapit sa Mesiya. Pero ngayon, pagprating daw niya dito sa Valencia, biglang lang namigat yung katawan mo. Lalo na yung paa ko. Yung paa niya kahapon, nung ine-exercise natin siya, doon na bumalik yung consciousness niya sa pagpainom nating holy exercise, oil, at anong bugwak na day ang holy exercise. Sinukan niya yung yung holy exercise oil. Sabi sa kanya, very mainit na mainit. And then nung binagyan ng holy exercise oil yung paa niya, doon na siya nagkamalay. So, meron ka bang idagdag na i-share na specific experience mo? Reminders, Father, sa mga reminders mo sa mga bata. Teenagers. Please avoid watching horror movies. Kaya isa yan sa mga doorway. Tapos maging loner, wag mga loner na nasa loob lang ng bahay. Wag wag gustuhin maging mag-isa. If you have problem, talk to your parents. Also pray. Hindi nakakatulong yung pagiging mag-isa. Dahil hindi natin alam, may mga makakasama na tayong hindi na natin nakikita. And also, if you are depressed, pray lang. Don't be shy to open up your parents about your problems. Kaya, syempre, it's your parents. Willing na sila mo listen. And also, pray the Holy Rosary. Instead na gusto mo mag-usa, instead na parang iniisip niyo gusto niyo na mapakamatay. Just pray. Hindi lang. Also, open up your problems kasi hindi naman nakakatulong yung parang iniisip niyo gusto ko na mamatay, ayaw ko na dito, parang kuni-question niyo yung Diyos, bakit? Instead, ganyan, be thankful kasi sa mga problems niyo, may makukuha kayong lesson eh. May makukuha kayong lesson sa mga problems niyo. And I just want to remind all the teenagers na stay focused sa God. And also fight sa mga problems niyo. And pray lang. Okay, salamat Sister Indaylin, no? Para mag-Madrid na ito, no? Gusto din siya mag-Madrid, no? Inspire siya sa mga sisters na laging dumadalaw sa mga parokya po. At salamat din sa mga kasamahan niya nandito
tinamahan siya for sharing her religious experience. At hindi pa tayo tapos sa kanya dahil kailangan pa siya ng series of exorcism and deliverance hanggang lalayas ang demonyo na nakatira sa kanilang mangga. No? At kahapon ay sabi ng demonyo dito, while I am praying the prayer of the church, may ako siya. In Tagalog, akin siya. So, it is an incubus. And then, grabe yung prayer ng simbahan, na torture yung mga demonyo, yung demonyo sa kanyang katawan. Okay siya, pero during exorcism, solemn renouncement, na gusto ko na makipag-usap sa kanyang nanay at tatay to empower them, sila mag-deliverance, hindi exercise, mag-deliverance sa bahay nila using the sacramentals of the church, the prayer of the church. Dahil kapag hindi ito ma-empower yung tatay at nanay niya, maging malaki yung influensya ng demonyo sa kanilang pamilya. Okay? Salamat Daylin sa iyong hindi na naputol. Salamat sa Diyos, hindi na naputol. At full church na din yung Yulo Live natin. Excited na sana yung mga nanonood kagabi. Pero okay lang, there's time for everything. And then abangan din ninyo, ma-interview natin si Brother Almer from Korea po. Isang binatilyo na 17 demons. Yung demonyo na kapasok ni Daylin din kahapon, isa lang. No? Hindi pa nagbanggit ng pangalan. No? At ang sama ng tingin ng mga demonyo sa akin, yung demonyo yon during exorcism ko. At ngayon din, may exercise din tayo sa office natin. By the way, ang office natin from Thursday to Sunday open po. Dapat 8 AM, nandito na po kayo. Dito sa sentro, sa Valencia, sa San Antonio Parish, mga 2 kilometers from the town. Nandun na yung Anas, Valencia, Bohol. Nandun po ang Office of Exorcism, Deliverance of St. Michael, the Archangel Ministry po. At sa sunod ng mga araw, isa yan sa mga project natin para pagtayo na tayo ng Permanent Office of Healing, Deliverance, and Exorcism of St. Michael, the Archangel Ministry of the Diocese of Tagbilaran sa sunod na araw. So, God bless you po. Fighting Maria, the taxi of thee with a humble heart po. God bless.